Sa maliit ngunit masiglang bayan ng San Gregorio, maraming taong sanay sa hirap, sanay sa kakapusan, at sanay sa pangakong madalas ay hindi dumarating. Ngunit sa gitna ng payak na buhay na iyon, may isang binatang unti-unting hinuhubog ng pangarap at responsibilidad, si Leandro Villarreal. Hindi siya isinilang na mayaman. Bago pa man marating ng apelidong Villarreal ang tuktok ng negosyo at karangyaan, isa lamang sang binatang nakatira sa lumang bahay na may yero ang bubong, kasalo ang kanyang ama't ina sa bawat pag-asa at bawat problema. Ang kanyang ama na si Benhur Villarreal ay isang guro sa pampublikong paaralan, tahimik, marangal at madalas pagod. Ang kanyang ina namang si Elena Villarreal ay simpleng mananahi na kumikita lamang kapag may nagpapagawa ng uniforme, kurtina o punda. Mula pagkabata, mulat na si Leandro sa katotohanang hindi sapat ang pagiging mabait lang sa mundong ito. Kailangan mong maging matatag, masipag at marunong magtimpi. Leandro, tawag ng kanyang ina isang gabing mahina ang ilaw sa kanilang sala. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Iyon lang ang puhunan natin. Tumanggo si Leandro habang hawak ang lumang aklat sa accounting na hiram lamang niya sa kaklase. Opo, Nay, hindi po masasayang lahat ng paghihirap niya. Sa kabila ng kahirapan, may taglay siyang talinong hindi basta natitinag. Sa eskwela, kilala siya bilang tahimik pero laging handa. Hindi siya mahilig makipagsabayan ng yabangan ng ibang binata, mas madalas siyang nakaupo sa sulok, nagbabasa, nagsusulat ng plano o tumutulong sa kaklase kapag may hindi naiintindihan sa aralin. Sa kabilang bahagi naman ng bayan, sa mas masikip na iskinita malapit sa palengke, nakatira si Maris Alon kasama ang kanyang inang si Tita Salve Alon. Ang kanilang maliit na bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang semento, ngunit maayos at malinis dahil si Salve ay likas na maparaan at si Maris ay maagang naturuang maging responsabe. Si Salve ay nagtitinda ng gulay at isda sa palengke, kaya bata pa lang si Maris ay sanay ng gumising ng madaling araw para tumulong sa paghahanda. "Maris, anak, mauna ka ng kumain," wika ni Salve isang umaga habang inaayos ang panindang talong at kamatis sa bilaw. Umiling ang dalaga at nginitin ang ina. "Mamaya na po, Nay. Ako na po ang mag-aayos nito. Kayo na lang po ang magpahinga kahit sandali." Hindi man marangya ang buhay, taglay ni Maris ang isang uri ng liwanag na hindi matutumbasan ng kayamanan. Matalino siya, magalang at marunong dumiskarte. Kapag may suki ang kanyang ina na kapos sa pera, si Maris pa ang nagsasabing, "Sige po, bukas nyo na lang bayaran. Kailangan nyo rin pong makapagluto." Dahil dito, maraming tao sa palengke ang may paghanga sa kanya. Ang pinakamalapit na kaibigan ni Maris ay si Nemia Cruz, isang madaldal ngunit mabuting dalagang laging handang tumawa at makinig. Magkaiba man ang ugali nila, magkasundo sila sa pangarap na makapagtapos at makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanilang mga pamilya. "Maris," sabi ni Nemia minsang sabay silang naglalakad pa uwi matapos mag-review sa barangay hall, "sa totoo lang, pakiramdam ko ikaw ang unang yayaman sa atin." Napangiti si Maris. "Hindi ko kailangan yumaman agad. Gusto ko lang na dumating ang araw na hindi na mamumroblema si Nay kung saan kukuha ng pag-ulan sa bubong." "Mas delikado yan," biro ni Nemia. "Kapag ganyan kakabait, baka maagawan ka ng pagkakataon." "Hindi naman," sagot ni Maris. Bagamat sa puso niya ay alam niyang tama ang kaibigan. Sa mundong nakasanayan nila, ang mabait ay madalas nauunahan ng tuso. Nagbago ang takbo ng buhay ni Leandro at Maris nang pareho silang mapili sa isang scholarship program para sa kolehiyo sa Maynila. Hindi iyon basta-bastang pagkakataon. Sa bayan nila, iilan lamang ang nabibigyan ng ganoong tsansa at para sa dalawang pamilya o kapos, iyon na marahil ang pinakamatibay na tuloy patungo sa mas maayos na kinabukasan. Sa araw ng oryentasyon sa universidad, maingay ang paligid, puno ng mga bagong estudyante na tila pawang may sari-sariling pangarap. Si Leandro ay nakatayo sa isang gilid, hawak ang lumang bag at tila kinakabahan sa dami ng taong hindi niya kilala. Si Maris naman ay abala sa pagtingin sa hawak na listahan ng silid, bahagyang nalilito.
Pasensya na. Mahinang sabi ni Maris sa lalaking nakatayo sa tabi ng bulletin board. Alam mo ba kung saan ang room 204? Para sa scholars? Paglingon ni Leandro, bahagya siyang natigilan. Hindi dahil sa kakaibang ganda ni Maris, kundi sa pamilyar na kabutihang mababanaag sa mukha nito. Doon din po ako pupunta, sagot niya. Kung gusto mo, sabay na tayo. Mula sa simpleng pagtutulungang iyon, nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Pareho silang kapos sa pera, kaya madalas ay sabay silang kumakain ng murang ulam sa karinderya sa tapat ng dormitoryo. Pareho rin silang laging nagbibilang ng barya bago sumakay ng jeep, at pareho silang hindi pwedeng bumagsak dahil ang bawat marka nila ay katumbas ng pag-asa ng kanilang mga pamilya. Unti-unti, natutunan nilang umasa sa isa't isa. Kapag may mahirap na asignatura si Maris sa accounting, si Leandro ang nagtuturo. Kapag naman si Leandro ang pinanghihinaan ng loob dahil sa pagod at kakulangan sa pera, si Maris ang nag-aabot ng lakas ng loob. Leandro, sabi ni Maris isang gabing kapwa silang naiwan sa library. Alam mo, hindi ka pwedeng sumuko. Ikaw pa naman ang tipo ng taong maraming maaabot. Napatingin si Leandro sa kanya. Minsan iniisip ko, paano kung kulang ang sipag? Paano kung kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat? Umiling si Maris. Hindi kulang ang sipag mo. Baka mahaba lang talaga ang daan, pero darating ka rin. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan at tunog ng mga pahinang marahang binabaliktad, may namuong damdaming pareho nilang hindi agad pinangalanan. Hindi ito yung biglaang silakbo ng damdamin na madalas makita sa mababawang kwento. Ito ay mabagal, matatag, at lalong tumitibay habang magkasabay nilang pinapasan ang bigat ng buhay. Naging bahagi rin ng kanilang paglalakbay si Professor Isandro Velasco, isang istriktong guro ngunit patas. Napansin niya ang pagsisikap ng dalawa at madalas niya silang hinihikayat. Villarreal, Alon, sabi nito minsang matapos ang klase, kayong dalawa ang iilang estudyanteng nakikita kong hindi lang matalino, kundi may disiplina. Huwag niyong sayangin yan. Ang mundo sa labas, hindi maaawa sa inyo. Opo sir, sabay nilang tugon. Sa paglipas ng mga semestre, mas lalo silang naging malapit. Sa mga panahong wala silang maimpambili ng maayos na pagkain, sabay nilang pinaghahatian ng iisang order ng lugaw. Sa mga panahong kapos ang baon, sabay silang naglalakad kaysa sumakay ng jeep. At sa mga sandaling gusto na nilang mapagod, isa't isa ang nagpapaalala kung bakit kailangan pa nilang lumaban. At sa isang gabi, kapwa silang pauwi mula sa isang part-time tutorial job sa gilid ng madilim na waiting shed habang bumubuhos ang ulan. Doon tuluyang umamin si Leandro. Maris, marahang sabi niya, halos natatabunan ng laglasan ng ulan ang boses niya. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko ito ngayon, pero ikaw ang dahilan kung bakit mas madali kong kinakaya ang lahat. Napatingin si Maris sa kanya, bahagyang nagulat ngulit hindi umatras. Leandro, hindi kita gustong dagdagan ng isipin. Alam kong pareho tayong maraming responsibilidad, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil ikaw ang taong gusto kong makasama habang inaabot ko ang pangarap ko. Matagal na hindi nakasagot si Maris. Taning ulan, busina ng sasakyan at pintig ng kanilang dibdib ang naririnig sa pagitan nila. Maya-maya, marahang ngumiti ang dalaga. Akala mo ba hindi ko nararamdaman yan? Tanong niya, bahagyang nangingilid ang luha. Mahal din kita, Leandro. Pero mangako ka, kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw agad. Itinaas ang kanyang kamay ni Leandro at hinawakan ng kamay ni Maris. Nangangako ako. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang kanilang mga pangarap, may mga matang nakamasid mula sa malayo. Mga matang hindi natutuwa sa direksyong tinatahak ni Leandro. Isa sa mga iyon ay si Don Arturo Villarreal, tiyuhin ni Leandro. Noon pa man, may kaunting yaman at impluensya na ang matandang lalaki. Hindi man siya lubos na nakikialam sa buhay ng pamangkin, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ayaw niyang may babaeng mula sa hirap na makahadlang sa ambisyong nais niyang itulak para sa dugo ng kanilang angkan.
Minsang umuwi si Leandro sa San Gregorio para dalawin ang kanyang pamilya. Tahimik siyang ipinatawag si Don Arturo sa lumang opisina nito. "Naririnig ko," sabi nito minsang matapos ang klase, "may dinadala kang babae." Malamig na bungad ng matanda habang dahan-dahang iniikot ang baso ng tsaa na may babae ka raw sa Maynila. Tumingin si Leandro ng diretso. "Hindi ko po itinatago. Mahal ko siya." Bahagyang ngumisi si Don Arturo ngunit walang init ang ngiting iyon. Mahal. Ang pagmamahal, Leandro. Hindi yan ang nagpapalago ng pangalan. Hindi yan ang nagbabayad ng utang. Hindi yan ang bumubuhay sa pamilya. Hindi rin po kasalanan ng isang tao kung mahirap siya, matapang na sagot ni Leandro. Sumandal si Don Arturo tila pinipigilan ng inis. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang kapag dumating ang panahon na kailangan mong pumili sa pagitan ng puso at kinabukasan. Hindi na sumagot si Leandro ngunit sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng malamig na aninong tila unti-unting sumasabay sa magandang direksyon ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam noon na ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng ulan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo ni Maris at ang tahimik nilang pag-ibig ay papalapit na sa isang pagsubok na higit na mas mabigat kaysa sa kanilang inaasahan. Ngunit sa yugtong ito ng kanilang kwento, ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-ibig, ang pangarap at ang unos na dahan-dahang lumalapit sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng malamig na pag-uusapan nila ni Don Arturo sa lumang opisina sa San Gregorio, hindi agad nawala sa isip ni Leandro ang mga salitang binitiwan ng tiyuhin. Habang pauwi siya noon sa kanilang bahay, dama niya ang kabigatan ng hangin sa paligid, para bang may dumarating na unos na hindi pa man niya nakikita ay ramdam na niya ang lamig. Sa unang pagkakataon, hindi lang hirap at kakapusan ang kinatatakutan niya, kundi ang posibilidad na may taong handang sirain ang pinaghirapan nilang dalawa ni Maris. Nadatnan niya ang amang si Ben-Hur na nakaupo sa lumang silyang kahoy sa may bintana, tahimik na nakatanaw sa dilim. May hawak itong panyo at halatang inaatake na naman ang paninikip ng dibdib, bagamat pilit itinatago sa pamilya ang panghihina. "Tay, bakit gising pa po kayo?" tanong ni Leandro habang inilalapag ang bag. Bahagyang ngumiti si Ben-Hur, iyong ngiting pilit at pagod. "Hinihintay lang kita. Sabi ng nanay mo, napatawag pa raw ng tiyuhin mo." "Opo," maigling sagot ni Leandro, ayaw pang idetalye ang nangyari. Tumanggo ang matanda ngulit hindi na nangulit. Sanay na ito sa tahimik na pakikibakan ng anak. "Anak," dagdag nito maya-maya, "huwag mong kakalimutan. Hindi lahat ng alok ay biyaya. Minsan, may kapalit." Napatingin si Leandro sa ama. Gusto sana niyang sabihing alam niya iyon, ngulit nang makita niya ang maputlang mukha ni Ben-Hur, ibang pangamba ang biglang bumalot sa kanya. Mas lalong dumidiin ang ukit ng pagod sa noo ng kanyang ama. Hindi na ito tulad ng dati na kahit pagod sa pagtuturo ay kaya pang tumawa at makipagbiruan. Ngayon, bawat galaw nito ay may kaakibat na marahang paghinto na parabang may bigat sa dibdib na hindi maibulaslas. Kinabukasan, bumalik si Leandro sa Maynila na may mabigat na loob. Ngunit sa sandaling makita niya si Maris sa may waiting shed na tapat ng universidad, tila bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakatayo roon ng dalaga, may dalang dalawang pandesal at isang maliit na supot ng kape. "Nakita ko sa mukha mo," sabi agad ni Maris nang makalapit siya. "May nangyari." Napangiti si Leandro sa kabila ng pagod. "Ganito ba talaga? Hindi ko pa sinasabi, alam mo na. Malakas lang talaga akong manghula," biro ni Maris, pero lumambot din ang boses nito. "Anong sabi ng tiyuhin mo?" Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na garden sa gilid ng campus. Doon sa ilalim ng lilim ng akasya, isinalaysay ni Leandro ang naging pag-uusapan nila ni Don Arturo. Hindi siya nagbawas, hindi rin siya nagdagdag. Silabi ang malamig na pagtutulok ng tiyuhin, ang tahasang paghamak nito sa estado ni Maris at ang babalang darating ang panahon na kailangan niyang pumili sa pagitan ng puso at kinabukasan. Hindi na sumagot si Leandro, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng malamig na aninong tila unti-unting sumasabay sa magandang direksyon ng kanyang buhay.
Hindi pa niya alam noon na ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng ulan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo ni Maris at ang tahimik nilang pag-ibig ay papalapit na sa isang pagsubok na higit na mas mabigat kaysa sa kanilang inaasahan. Ngulit sa yugtong ito ng kanilang kwento, ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-ibig, ang pangarap at ang unos na dahan-dahang lumalapit sa kanilang dalawa. Marahan, ngulit diretso niyang sabi. Hindi naman bago sa atin ang tingnan ng mababa. Sa palengke pa lang, araw-araw ko nang naririnig na ang anak ng tindera hanggang doon na lang. Ang mas mahalaga sa akin, ikaw ang kailangan kong marinig. Huminga ng malalim si Leandro bago siya tumingin sa mga mata ng dalaga. Hindi ako uurong. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang engranding eksena. Walang mahahabang pangakong pilit pinapaganda ng pagkakataon. Taning dalawang taong kapwa may takot, pero kapwa ring pinipiling lumaban. Hindi kita hihilinging piliin ako agad laban sa pamilya mo, sabi ni Maris. Ayoko ring maging dahilan ng gulo sa inyo, pero kung darating ang araw na susubukin tayo, gusto ko ang totoo. Huwag mo akong iiwan sa gitna ng walang paliwanag. Hindi nakasagot agad si Leandro. Sa simpleng kahilingang iyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi dahil mahirap itong ibigay, kundi dahil alam niyang ang tanging paraan para hindi siya mabigo ay maging mas matatag pa sa mga susunod na araw. Ako ang magsasabi sa iyo ng totoo, kahit masakit. Sa mga sumunod na buwan, lalong humirap ang buhay sa paligid nila. Tumaas ang gastusin sa universidad, dumami ang kailangang bilhin para sa mga proyekto, at bumigat ang takbo ng mga asignatura. Si Leandro ay kumuha ng dagdag na part-time work sa isang maliit na bookkeeping office sa Quiapo. Sa umaga, estudyante siya. Sa gabi, taga-ayos ng ledger ng negosyong hindi naman sa kanya. Si Maris naman ay nagtututor ng dalawang batang kapatid ng may-ari ng dormitoryong tinitirhan niya, kapalit ng kaunting dagdag na pambayad. Sa kabila nito, sila pa rin ang sandalan ng isa't isa. Minsang gabi, nadatnan ni Nemia si Maris na nakatungo sa mesa sa dormitoryo, nagbibilang ng barya at mukhang malapit ng mapaiyak. Aba, anong problema? Tanong ni Nemia habang inilalapag ang bag. Hindi ko kulang pambayad ko sa photocopy ng materials. May report bukas si Sir Isandro. Bakit hindi ka humingi kay Leandro? Mabilis na sabi ni Nemia. Napailing muli si Maris saka ngumiti ng mahina. May sarili rin siyang problema. Ayoko namang sanayin ang sarili ko na sa kanya aasa. Napabuntong hininga si Nemia at inilabas mula sa bulsa ang ilang nakatuping bill. O eto muna, bayaran mo na lang kapag kaya mo. Nemia, wag na. Tumigil ka nga. Kaibigan mo ko o hindi? Natawa si Maris sa kabila ng bigat ng pakiramdam. Oo na, pero babayaran kita. Mas gusto ko fries kaysa bayad, sagot ni Nemia dahilan upang bahagyang gumaan ng gabi. Sa eskwela naman, patuloy na humahanga si Professor Isandro sa kanilang pagpupunyagi. Isang hapon matapos ang recitation, ipinatawag niya sina Leandro at Maris sa faculty room. May rekomendasyon ako para sa inyong dalawa. May partner company ang universidad na naghahanap ng intern sa summer. Hindi malaki ang allowance pero malaking tulong sa resume nyo. Nagningning ang mga mata ni Leandro. Maraming salamat po, sir. Huwag pa kayong magpasalamat. Matigas ngulit may himig na malasakit na sabi ni Professor Isandro. Hindi ito pabor. Pinaghirapan nyo ito. Pero tandaan nyo, kapag pumasok na kayo sa totoong mundo, mas maraming taong hindi matutuwa sa tagumpay ninyo kaysa sa natutuwa. Parang tumimo ang sinabi ng professor sa isip ni Leandro. Dahil sa totoo lang, hindi lang sa labas niya nararamdaman ng banta. Nagsisimula na rin itong pumasok sa mismong tahanan nila. Lumipas ang ilang linggo. At isang hating gabi, nakatanggap si Leandro ng tawag mula sa kanyang ila. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay nanginginig at halos hindi niya maintindihan. Leandro, umuwi ka. Dinala namin ng ospital ang tatay mo. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na niya hinintay ang umaga. Sa tulong ng kaunting perang naiipon at inabutan pa ni Maris, agad siyang sumakay ng bus pabalik ng San Gregorio. Sa ospital, nadatnan niya ang atang nakahiga, maputla. May nakakabit na dextrose at minomonitor ng lumang makinang paunti-unting tumutunog. Sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak si Elena. Anong sabi ng doktor? Halos pabulhong na tanong ni Leandro. May problema raw sa puso. Sagot ng kanyang ina, pinipigilan ang paghikbi. Kailangan ng mas tuloy-tuloy na gamutan. May mga test pa raw.
Hindi natin alam kung saan kukuha ng pambayad. Napalunok si Leandro. Ang mga salitang iyon ang mismong kinatatakutan niya. Hindi siya takot sa pagod, hindi siya takot sa pag-iipon ng puyat. Ngunit ang makita ang sariling pamilya na unti-unting nilalamon ng kakapusan, iyon ang humihiwa sa kanya. Sa sumunod na mga araw, hindi siya agad nakabalik sa Maynila. Kailangan niyang asikasuhin ng ama, samahan ng ina, at humanap ng paraan para matustusan ng gamot. Dito muling pumasok si Don Arturo sa eksena. Hindi bilang tiyuhing may malasakit, kundi bilang lalaking laging naghihintay ng tiyempo para maglatag ng kondisyon. Ipinatawag siyang muli sa opisina. Sa pagkakataong ito, mas tahimik si Don Arturo, mas kontrolado at mas halata ang kumpiyansang alam niyang nasa kanya ang alas. "Kamusta ang ama mo?" tanong nito, worry concerned. "Diretsuhin niyo na po," sagot ni Leandro. "Ano po ba talaga ang gusto niyo?" Hindi natinag ang matanda. Sa halip, dahan-dahan nitong inilapag sa mesa ang isang sobre at isang folder. "May kontak ako sa isang kumpanyang naghahanap ng trainee sa Singapore. Maliit na posisyon sa umpisa, pero may malinaw na daan paakyat. Sagot nila ang tirahan, may desenteng sweldo, at kung magpapakita ka ng galing, maaari kang tuluyang maabsorb. Ito ang klase ng pagkakataong bihirang ibigay sa isang tulad mo." Hindi agad gumalaw si Leandro. "At ano ang kapalit?" Bahagyang ngumiti si Don Arturo. At doon pa lamang lalong luminaw ang kasinungalingang nakaanyo sa kabaitan. "Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo na ang sagot. Kung gusto mong umangat, kailangan mong putulin ang mga bagay na hahatak sa iyo pababa." "Kayo ang sabi niyan," mariing sagot ni Leandro. "Hindi lang ako, Leandro. Ang buhay mismo," tugon ng matanda. "Tingnan mo ang ama mo. Kailangan niya ng gamutan. Kailangan siya ng pamilya mo. Sa tingin mo ba mapapakain nila sa iyo ng pag-ibig? Mapapagamot mo ba siya gamit ang pangako sa isang babae?" Nanikip ang dibdib ni Leandro. Gusto niyang tumutol. Gusto niyang isigaw na mali ang tiyuhing. Ngunit kasabay ng galit ay ang malinaw na larawan ng ama na nakahiga sa ospital at ng inang halos maubos na sa pag-aalala. "Kahit hindi niyo sabihin, tutulungan ko ang pamilya ko. Pero hindi sapat ang gusto mo," putol ni Don Arturo. "Kailangan mo ng oportunidad at ito na yun." Pagkalabas ni Leandro sa opisina, para siyang binagsakan ng buong bigat ng mundo. Wala nang malinaw na guhit sa tama at mali. Ang mayroon na lamang ay dalawang bagay na pareho niyang mahalaga. Ang babaeng pinangakuan niya at ang pamilyang hindi niya kayang pabayaan. Sa Maynila, hindi pa alam ni Maris kung gaano kabigat ang unos na humahampas sa buhay ni Leandro. Ang alam lamang niya, ilang araw na itong hindi nakakabalik sa Maynila at kahit nagkakausap sila sa telepono, ramdam niyang may bumibigat sa pagitan nila. Hindi pa man sinasabi ay may dumarating ng pagbabago. At sa gitna ng lahat, nagsisimula ng lumapit ang sandaling susubukin ng lubos sa pangakong binitiwan nila sa ilalim ng ulan. Isang pangakong malapit ng harapin ang pinakamapait nitong pagsubok. Sa mga huling salitang binitiwan ni Ben-Hur sa ospital, tila mas lalong bumigat ang dinadala ni Leandro. Kaya mo bang mabuhay sa desisyong iyon? Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang tanong ng ama. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakaupo lamang siya sa plastik na silya sa labas ng silid. Tanaw ang mga nurse na paruot parito, hawak ang lumang cellphone na ilang ulit niyang gustong gamitin para tawagan si Maris. Mulit pa ulit-ulit ding ibinababa. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kung hindi dahil hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang usaping kayang bumasag sa lahat ng pangakong sabay nilang binuo. Pagsapit ng madaling araw, lumabas ang doktor mula sa silid ni Ben-Hur. Pagod ng mukha nito, mulit diretso ang boses. "Kailangan pong mas mapabilis ang gamutan ng tatay niyo," sabi nito kay Elena at Leandro. "May mga susunod pa po tayong tests at may maintenance na kailangang masimulan agad. Hindi naman ito imposible, pero hindi pwedeng patagalin." Gusto sanang magtanong ni Leandro kung gaano katagal, kung gaano kamahal, kung may ibang paraan. Ngunit nang makita niya ang ina niyang bahagyang nanghihina sa tabi niya,
Pinili niyang magtimpi. Hindi na ito panahon ng mga tanong na walang agarang sagot. Panahon ito ng desisyon. Nang araw ding iyon, lumabas muna siya ng ospital at naglakad ng malayo-layo hanggang makarating sa gilid ng lumang waiting shed malapit sa terminal ng jeep. Doon niya tinawagan si Maris. Agad namang sumagot ang dalaga at sa simpleng hello pa lamang, naramdaman na ni Leandro ang pamilyar na pag-aalala nito. Leandro, ayos ka lang ba? Ilang araw ka nang parang wala sa sarili. Pumikit siya sandali bago sumagot. Hindi tayo pwedeng mag-usap ng minamadali lang. Kailangan kitang makita. Uuwi ako sa San Gregorio mamayang hapon, sagot ni Maris nang walang pag-aalinlangan. Hintayin mo ako. Bandang hapon, nang bahagyang humupa ang init ng araw, dumating si Maris sa maliit na parke sa likod ng simbahan kung saan sila madalas nagkikita tuwing pareho silang nasa bayan. Nakasimple lamang ito, kupas na blouse, maayos na tirantas, at mukhang hindi man lang nagpahinga matapos bumiyahe. Ngulit sa sandaling makita niya si Leandro, tumigil siya sa paglalakad at agad nabasa ang bigat sa mukha nito. Masama ba ang kalagayan ni Tito Benhur? Tanong niya ng mahina. Hindi na niya pwedeng ipagpaliban ng gamutan, sabi ni Leandro. Kailangan ng mas malaking pera, mas tuloy-tuloy na gastos. Lumapit si Maris. May magagawa ba ako? Iyon ang tanong na lalong nagpahigpit sa dibdib ni Leandro. Marami siyang gustong sabihin, na gusto niyang humingi ng lakas, na gusto niyang yakapin siya at sabihing kakayanin nilang dalawa ito, na gusto niyang kalimutan muna si Don Arturo at ang alok nitong trabaho. Mulit ang mga salitang lumabas ay mas mabigat at mas mapait. May inaalok si Don Arturo na trabaho sa Singapore. Napatitig si Maris sa kanya. Hindi siya agad nagsalita. Tila unti-unti muna niyang binuo sa isip ang kahulugan ng narinig. Trabaho? Mahinang ulit niya. Kailan? Kung tatanggapin ko, kailangan ko nang umalis sa loob ng ilang linggo. Maaaring mas maaga pa. At doon dumating ang katahimikan na mas masakit pa sa sigawan. Ilang segundo, walang nagsalita. Ang maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng tricycle sa kalsada at ang hangin na dumaraan sa mga dahon ng puno. May kondisyon ba? Tanong ni Maris sa wakas, ngunit hindi na yun inosenteng tanong. Kilala niya ang takbo ng mundo. Kilala na rin niya ang uri ng mga taong gaya ni Don Arturo. Hindi nakatingin si Leandro nang sumagot. Hindi niya sinabing diretso, pero malinaw naman. Gusto niyang putulin ko ang mga bagay na hahatak daw ako pababa. Mapait na napangiti si Maris, ngulit halata ang sakit sa mga mata nito. At ako yun. Hindi mo sinabi yan. Hindi mo man sabihin, alam ko. Bahagyang tumaas ang boses ni Maris, hindi dahil galit, kung hindi dahil napuno ng hinanakit ang dibdib niya. Leandro, ayokong iwan ka. Pero hindi ko rin kayang pabayaan ng tatay ko. Hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko. Nangingilid ang luha ni Maris, mulit pinilit niyang manatiling matatag. Ang gusto ko lang naman noon, maging totoo ka sa akin. At ngayon sinasabi mo sa akin ang totoo, oo. Pero ang totoo ring iyon ay maaari tayong paglayuin. Hindi ko gustong matapos tayo. Mabilis na sabi ni Leandro. Pwede tayong maghintay. Pwede akong umalis muna, mag-ipon at bumalik. Hindi ko naman sinasabing kakalimutan kita. Napatawa si Maris ng mahina, pero halatang masakit ang tawang iyon. Madaling sabihin ng maghintay kapag ikaw ang may hawak ng desisyon. Pero ako ang may iwan dito na walang kasiguraduhan. Ako ang araw-araw na mag-isip kung babalik ka pa nga ba. Nilapitan siya ni Leandro at hinawakan ng dalawang kamay niya. Babalik ako. Ipinapangako ko sa iyo. Matagal tumingin si Maris sa kanya, para bang sinusukat kung gaano katatag ang pangakong iyon laban sa bigat ng mundo. Nangako ka na rin noon na hindi mo ako iiwan ng walang paliwanag, mahina niyang sabi. Ngayon may paliwanag ka nga, pero hindi ko alam kung sapat ba iyon para patahimikin ang sakit. Hindi na napigilan ni Leandro ang pagyakap sa kanya. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng hapon, magkayakap silang dalawa habang pareho nilang alam na ang init na iyon ay hindi na magtatagal.
Sa mga sumunod na araw, pilit nilang pinagkasya ang natitirong panahon. Kapag tapos ang asikaso sa ospital, hinahanap ni Leandro ang pagkakataong makausap si Maris sa labas ng palengke, sa waiting shed, sa harap ng lumang aklatan ng bayan. Wala nang matamis na usapan tungkol sa hinaharap na parang tiyak. Ang mga usapan nila ngayon ay tungkol sa pagtitiis, sa takot, sa kung paano kakapit sa isang bagay na unti-unting inilalayo ng sitwasyon. Isang gabi, dinalhan ni Maristin Lugay si Ben-Hur sa ospital. Habang hinihipan niya ang kutsarang may sabaw para hindi mapaso ang matanda, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Elena mula sa tabi. Nang makalabas si Maris para maghugas ng pinagkainan, marahang lumingon si Elena sa anak. "Anak, mahal ka talaga ng batang yan." Napayuho si Leandro. "Alam ko po. Kung darating ang araw na hindi siya ngingitiin ng tadhana dahil sa desisyong pipiliin mo," dagdag ni Elena, "huwag mong kakalimutan ang sakit na iiwan mo sa kanya. Hindi para pigilan ka, kundi para habang buhay mong tandaan ang halaga ng taong mamahalin mo." Mabigat na tumanggo si Leandro. Kahit ang ina niyang tahimik at mapagtiis ay alam kung anong unti-unting nagaganap. Sa kabila nito, hindi tumigil si Don Arturo sa pagdiin. Minsan pa niyang ipinatawag si Leandro, dala ang mga papeles ng kontrata, passport requirements at itinerary ng biyahe. Nakalapag na rin sa mesa ang bahagi ng perang maaari raw agad gamitin para sa paunang gastusin sa ospital. "Nag-aaksaya ka ng oras," malamig na sabi ng matanda. "Kung gayon, pumirma ka." Itinulak ni Don Arturo ang ballpen sa kanyang harap. "Ito ang pagkakataong hindi kayang ibigay ng pag-ibig mo." Nanginginig ang kamay ni Leandro habang nakatitig sa papel. Hindi dahil gusto niya ang nilalaman nito, kundi dahil alam niyang ang tingta ng pirma na iyon ay hindi lang para sa trabaho. Para rin itong unti-unting pagputol sa buhay na binubuo niya kasama si Maris. Ngunit sa huli, naalala niya ang ama sa ospital, ang ina niyang wala nang halos makapigitan, ang mga gastusing hindi hihinto sa paghihintay. At sa sandaling iyon, pinili niyang akuin ang bigat na alam niyang dadalhin niya habang buhay. Pumirma siya. Hindi siya nakatingin kay Don Arturo pagkatapos nun. Parang may kung anong bahagi ng sarili niya ang iniwan sa mesa ring iyon. Nang gabing sabihin niya iyon kay Maris, hindi niya ito magawang tingnan agad sa mata. Nagkita sila sa gilid ng lumang tulay sa may sapa, ang lugar na madalas nilang puntahan noon kapag gusto nilang mapag-isa. "Tinanggap ko na," mahina na sabi ni Leandro. Hindi nagsalita agad si Maris, nakatitig lamang siya sa madilim na tubig sa ibabaw. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, saka siya humarap. "Kailan ka aalis?" "Sa loob ng 5 araw." Napapikit si Maris at pagmulat niya'y may luha ng tuluyang pumatak. Ngunit pinutasan niya agad iyon, tila ayaw niyang gawing mas madali para kay Leandro ang makita ang kanyang pagdurusa. "Hindi kita pipigilan," sabi sa wakas ni Maris. "Kung ito ang kailangan mong gawin para sa pamilya mo, gagawin mo talaga yan." "Maris, hayaan mo akong matapos." Huminga siya ng malalim. "Mahal kita. Yun ang totoo. Pero hindi ko kayang magpanggap na hindi ako nasasaktan. Hindi ko rin kayang gawing madali para sa iyo ang pag-alis mo. Kung aalis ka, dala mo ang buong bigat ng desisyong yan." Lumapit si Leandro, mulit umatras si Maris ng bahagya. Hindi dahil ayaw niya ito, kundi dahil alam niyang kapag hinayaan niyang yakapin siya, baka tuluyan siyang mabasag. "Susulatan kita," sabi ni Leandro, halos pabulong. "Tatawag ako kapag gaya. Babalik ako, Maris. Hihintayin mo ba ako?" Napakagatlabi si Maris bago sumagot. "Hindi ko ipapangako na hindi ako mapapagod. Hindi ko ipapangako na hindi ako masasaktan. Pero habang may dahilan akong maniwala sa iyo, kakapit ako." Sa araw ng pag-alis ni Leandro, hindi sumama si Maris sa terminal. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi niya kakayaning makita mismo ang bus na maglalayo sa kanila. Sa halip, maaga siyang nagpunta sa tapat ng kanilang lumang waiting shed at doon tahimik na umiyak, habang sa kabilang dulo ng bayan, si Leandro ay nakaupo sa tabi ng bintana ng bus, hawak ang maliit na rosaryong bigay ng ama at ang lumang panyo na minsang iniwan ni Maris sa kanya sa library. Mula noon, nagsimula ang paglayong hindi agad nilamon ng galit, kundi ng distansya, pangamba, at unti-unting pagkabutas ng pangako sa ilalim ng bigat ng panahon. Sa mga unang linggo,
Nagsulat si Leandro. Mahahabang liham ang ipinadala niya. Mga sulat tungkol sa panibagong trabaho, sa pagod, sa pangungulila, at sa pangakong mag-iipon siya para makabalik ng maayos. Sumulat din si Maris. Ikinuwento niya ang paggaling ni Ben-Hur, ang hirap sa eskwela, ang pag-asang hindi pa rin niya tuluyang binibitawan. Ngunit sa gitna ng mga liham na iyon, may mga kamay na tahimik na nakikialam. Sa lumang bahay ni Don Arturo isang umaga, lumapit ang dati nilang kasambahay na si Minda Roque, bitbit ng ilang sobre. "Sir," mahina nitong sabi, "may mga sulat na naman po para kay Leandro at mayroon ding galing sa kanya." Kinuha iyon ni Don Arturo ng walang emosyon sa mukha. Isa-isang tinignan ng mga pangalan sa sobre. Pagkatapos ay malamig na iniabot sa babae ang isang kahon. "Ilagay mo riyan. Huwag mo nang hayaang makarating." Natigilan si Minda. "Pero sir," "Gawin mo ang sinabi ko." At sa isang tahimik na utos na iyon, nagsimulang maputol ang taning hiblang nagdudugtong sa dalawang pusong parehong naniniwalang sila'y iniwan ng isa't isa. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong kumunti ang natatanggap na balita. Ang mga sulat ni Maris ay hindi na sinasagot, hindi dahil pinili ni Leandro na tumahimik, kundi dahil hindi na nakakarating sa kanya. Ang mga sulat ni Leandro ay hindi rin dumarating kay Maris, dahilan upang unti-unti nitong maramdaman ng mapait na hinalang, baka ang pangakong pangbalik ay isa na lamang alaala. Sa huling gabi bago matapos ang semester, nakaupo si Maris sa lumang mesa sa dormitoryo, hawak ang isa pang liham na hindi niya alam kung ipapadala pa ba. Dumating si Nemia at nadatnan siyang walang imik. "Wala na naman?" tanong ng kaibigan. Mabagal na umiling si Maris. "Matagal na. Baka busy lang siya." "Baka," sagot ni Maris. Ngunit sa boses pa lang niya ay alam nang hindi na iyon sapat para patahimikin ang sakit. At sa unang pagkakataon mula nung umalis si Leandro, naramdaman niyang ang pinakamasakit na sugat ay hindi yung iniwan ka lang, kundi yung naiwan ka ng walang kasiguraduhan kung ang taong minahal mo ba ay lumalaban pa rin sa inyo o tahimik ka na lamang niyang binitiwan. Sa mga gabing tahimik sa dormitoryo, unti-unti nasasanay si Maris sa pinakamasakit na uri ng paghihintay. Yung wala kang malinaw na kasagutan kung dapat ka pa bang umasa o dapat ka nang bumitaw. Matapos ang mga unang buwan ng pagsagot niya sa bawat liham ni Leandro, dumating ang panahon na wala na siyang natatanggap ni isa. Wala nang sulat, wala nang tawag, wala nang kahit anong pahiwatig na ang lalaking nangakong babalik ay patuloy pang lumalaban para sa pangakong iyon. Ngunit hindi agad nagalit si Maris. Sa halip, pilit niyang binigyan ng paliwanag ang katahimikan. Baka sobrang hirap lang ng trabaho, baka may problema sa padala, baka hindi pa matatag ang bagong buhay ni Leandro sa ibang bansa. Baka. Na iyon, mas lalo lamang humahaba ang sakit na hindi niya masabi ng buo kahit sa sarili niya. Isang gabi, nadatnan siyang nakatulaman ni Nemia sa may mesa. Hawak ang isang puting sobre na ilang beses nang natiklop at muling binuksan. "Ipapadala mo pa rin?" tanong ni Nemia habang marahang inilalapag ang dala nitong pandesal. Napatingin si Maris sa hawak niyang liham. "Hindi ko na nga alam. Parang sa bawat sulat na isinusulat ko, ako lang din ang paulit-ulit na nasasaktan." "Baka may dahilan siya," maingat na sabi ni Nemia. "Yun ga ang masakit," sagot ni Maris, mahina ngunit malinaw. "Kung may dahilan siya, bakit hindi niya man lang masabi sa akin? Kahit isang linya lang, kahit isang salita lang." Umupo si Nemia sa tapat niya. Minsan, hindi lahat ng katahimikan ay panlalamig. Pero minsan din, putol ni Maris habang namumuo ang luha sa mata, ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Hindi na sumagot si Nemia. Alam nitong may mga bagay na kahit anong payo ang ibigay mo, kailangan pa ring masaktan muna ang tao bago natanggapin. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang masikip na dormitoryong pinauupahan sa mga bagong empleyado sa Singapore, si Leandro ay nakaupo rin sa harap ng maliit na mesa, may hawak na ballpen at papel.
Pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong trabaho bilang trainee sa accounting division ng kumpanyang pinasukan sa tulong lang koneksyon ni Don Arturo. Magaan man pakinggan ang opportunity sa pandinig ng iba, para kay Leandro, bawat araw roon ay parang pakikipagbuno sa sarili. Hindi siya espesyal sa lugar na iyon. Isa lamang siyang bagong empleyadong kailangang patunayan araw-araw na karapat-dapat siya sa pwestong ibinigay sa kanya. Maaga siyang pumapasok, huling umuuli, at madalas ay sumasakit ang likod sa kakaupo sa harap ng files, spreadsheets at reports na hindi naman niya kilala noon. Ngunit sa bawat pagod, ang taning laman ng isip niya ay ang mga mukha ng kanyang pamilya. Ang ama niyang kailangang gamutin, ang ina niyang umaasang kakayanin nila, at si Maris na nangakong kakapit hanggat may dahilan para maniwala. Marami na rin siyang naisulat na liham. Maris, minsan niyang isinulat, kung natatanggap mo ito, sana malaman mong hindi ako tumigil sa pag-iisip sa iyo kahit isang araw. Hindi ako nananahimik dahil nakalimot ako. Nananahimik ako dahil araw-araw kong pinipilit mabuhay sa desisyong ako rin ang nahihirapang tanggapin. Sa bawat sulat, ibinubuhos niya ang pagod, pangungulila at pangako na hindi niya kayang bitiwan. Ngunit hindi niya alam na ang mga sulat na iyon ay hindi kailanman nakararating sa kamay ng babaeng sinusulatan niya. Sa San Gregorio, palihim pa ing binabantayan ni Don Arturo ang lahat ng komunikasyon na maaaring magdugtong muli kina Leandro at Maris. Kapag may sulat na dumarating mula sa abroad, si Minda Roque ang unang sumasalo. Dati itong masunuring kasambahay, ngunit sa bawat utos na ilihis at itago ang mga sulat, unti-unti ring nakadadama ng guilt ang babae. "Sir," lakas loob nitong sabi habang hawak ang panibagong sobre, "ilang buwan na po itong ginagawa. Hindi po ba mas mabuti kung hayaan na lang nating makapag-usap sila?" Hindi man lang nag-angat ng tingin si Don Arturo mula sa binabasong dokumento. Ang mabuti ay kung ano ang hindi sisira sa direksyon ng pamangkin ko. "Pero sir, tao rin po sila." "Hindi ko kailangan ng payong mula sa katulong." Malamig na putol ng matanda. "Gawin mo ang sinabi ko." Nanahimik si Minda. Ngunit sa gabing iyon, habang inilalagay niya sa lumang kahon ang panibagong batch ng mga sulat, hindi niya mapigilang magpabuntong hininga. Parang bawat sobre na hindi na ipapadala ay may kasamang maliit na kasalanan na hindi niya masabi kahit kanino. Habang lumilipas ang mga buwan, nagbago rin ang takbo ng buhay sa universidad. Naging mas mabigat ang mga proyekto, mas mataas ang hinihinging standards, at mas masakit para kay Maris ang bawat araw na kailangan niyang pagpanggaping maayos siya. Sa umpisa, kaya pa niyang ngumiti kapag tinatanong siya ng kaklase kung kumusta na ang nobyo niyang nasa abroad. Ngunit pagtagal, natutunan niyang umiwas. Si Professor Isandro Velasco na dati tahimik lamang na tagamasdan ay napansin din ang unti-unting panghihina ng dating masiglang konsentrasyon ni Maris. "Professor Isandro," Tawag nito matapos ang isang recitation kung saan unang beses siyang napatigil at hindi agad nakasagot. "Maayos ka lang ba?" Bahagyang natigilan si Maris bago tumanggo. "Opo sir, napuyat lang po." Matalim siyang tinignan ng propesor na parang alam na may higit pa roon kaysa sa simpleng puyat. "Mag-iingat ka. Hindi pwedeng damdamin ang laging mauuna sa disiplina, lalo na sa mga estudyanteng kagaya mo na walang karapatang magsayang ng pagkakataon." Hindi iyon sinabi ni Professor Isando upang sugatan siya. Sa paraan nitong mahigpit, iyon ang anyo ng malasakit. At alam yun ni Maris, kaya imbes na masaktan, lalo siyang napayuko at pinilit buuin muli ang sarili. "Opo sir, hindi ko po pababayaan." Totoo rin naman iyon. Sa kabila ng pagturusang dinadala niya, hindi hinayaan ni Maris na tuluyan siyang lamunin ng paghihintay. Patuloy siyang pumasok, patuloy na nag-aral, patuloy na tumulong sa ina sa tuwing umuuwi siya sa San Gregorio tuwing katapusan ng linggo.
Sa palengke, kapag madaling araw at sabay silang nag-aayos ng gulay ni Tita Salve, madalas ay napapansin ng ina ang pagbabago sa kanya. "Anak," minsang mahinang sabi ni Salve habang isinasalansan ang mga kamatis. "Huwag mong kimkimin lahat. Nakikita ko sa iyo na may pinagdadaanan ka." Saglit na natigilan si Maris. "Ayos lang po ho, Nay. Nanay mo ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko kapag may mabigat kang dinadala." Hindi na nakapagkunwari pa si Maris. Sa unang pagkakataon, inamin niya rin sa ina ang unti-unting pagkawala ng komunikasyon nila ni Leandro. Hindi niya ikinwento ang lahat ng detalye, ngunit sapat para maunawaan ni Salve na ang anak niyang matatag ay unti-unting nasusugatan ng isang pag-ibig na wala nang malinaw na sagot. Pinisil ni Salve ang kamay niya. "Makinig ka sa akin. Hindi ko sasabihing kalimutan mo agad. Hindi madali yan. Pero huwag mong hayaang masira ka dahil sa isang bagay na wala kang kontrol. Ang buhay, anak, hindi tumitigil kahit may hindi dumating." Napakagat labi si Maris. Paano kung bumalik siya? Paano kung may dahilan lang talaga? "Kapag may dahilan, malalaman mo rin balang araw," sagot ni Salve. "Pero habang hindi pa dumarating ang araw na yon, buhayin mo muna ang sarili mo. Huwag mong ipaubaya ang kinabukasan mo sa katahimikan ng ibang tao." Tumimo sa kanya ang mga salitang iyon. Hindi agad nila pinawi ang sakit, pero para itong unang sinag ng umaga matapos ang mahabang gabi. Samantala, patuloy namang umaakyat si Leandro sa trabaho sa ibang bansa dahil sa sipag at kakayahang hindi maikakailan ng mga nakakataas sa kanya. Napansin siya ng supervisor niyang si Mr. Howard Lim, isang striktong Chinese-Singaporean na bihira magbigay ng papuri. "Leandro," sabi nito minsang matapos niyang maisaayos ang isang magulong report na ilang araw nang hindi malutas ng ibang trainees, "You work like someone who has no choice but to survive." Bahagyang napangiti si Leandro. "Maybe because that's exactly what it is, sir." Tumango si Mr. Lim, wari na unawaan ang lalim ng sagot. "That kind of hunger can build a future. Just make sure it doesn't destroy the reason you started." Hindi alam ng supervisor na iyon na mismong yon din ang kinatatakutan ni Leandro. Sa bawat pagbuti ng kalagayan niya sa trabaho, sa bawat perang na ipadadala niya para sa pagpapagamot ng ama, kasabay din niyon ang lalong paglayo ng tanging taong gusto sana niyang pagbahagyaan ng tagumpay at hirap niya. Makalipas ang isa pang taon, medyo bumuti na ang kalagayan ni Ben-Hur dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Hindi man lubusang gumaling, nakakalakad na uli ito at nakababawi kahit papaano. Dahil dito, nagkaroon sana ng dahilan si Leandro para bahagyang huminga. Ngunit ang ginhawang iyon ay tinatabunan ng mas lumalalim na takot na baka huli na ang lahat pagdating kay Maris. Minsan, sa isang tawag niya sa ina, hindi na niya napigilang itanong, "Nay, may balita po ba kayo kay Maris?" Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Elena. "Minsan nakikita ko siya sa palengke kasama ang nanay niya. Tahimik siya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya pero ramdam kong nasaktan mo ang batang iyon." Napapikit si Leandro. "Hindi ko po siya ginustong saktan. Alam ko." Sagot ni Elena. "Pero anak, minsan hindi sapat ang hindi mo ginusto. Kapag hindi mo naprotektahan ang mahal mo, masasaktan pa rin siya. Mas lalong dumiin sa kanya ang kawalan. Gusto niyang umuwi agad. Gusto niyang puntahan si Maris at ipakita ang lahat ng sulat na nais niyang ipadala. Ipaliwanag ang bawat buwan ng katahimikan. Ngunit nakagapos pa rin siya sa mga obligasyong siya rin ang tumanggap. Hindi pa sapat ang naipon, hindi pa tapos ang kontrata. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang pakiramdam niyang baka ang pagbabalik na gusto niya ay hindi na katulad ng pagbabalik na ipinangako niya noon. Sa panig naman ni Maris, natuto na siyang huwag bilangin ang mga araw. Imbes na hintayin ang tunog ng kartero o ang biglang ring ng telepono,
Ibinaling niya ang lakas sa pag-aaral at sa pagtulong sa ina. Mas naging tahimik siya, oo, ngunit mas naging matatag din. Hindi na siya yung dalagang nakasandal sa pangakong babalik ang minamahal. Unti-unti, natutunan niyang tumayo kahit may puwang na hindi napupunan sa puso niya. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Nemia palabas ng campus matapos ang huling eksam ng semestre, napansin ng kaibigan na mas kalmado na ang kilos niya. "Parang iba ka na," sabi ni Nemia. "Mas tahimik pero mas matibay." Bahagyang ngumiti si Maris. "Napagod lang siguro akong umasa ng walang kasiguraduhan." "Tuluyan mo na bang binitiwan?" Hindi agad siya sumagot. Tumingin muna siya sa langit na unti-unti nang kumukulay kahel dahil sa papalubog na araw. "Hindi ko alam kung ang tamang salita ay binitiwan," sagot niya sa wakas. "Siguro, tinanggap ko na lang na may mga tanong na hindi agad sinasagot ng buhay." At doon nagsara ang unang yugto ng kwento nilang dalawa. Hindi sa isang marahas na paghihiwalay, hindi sa isang malaking komprontasyon, kundi sa unti-unting paglayo ng dalawang pusong parehong may pangakong gustong tuparin, ngulit pinigilan ng mga lihim, kontrol at panahong hindi nila hawak. Sa pagdaan ng mga taon, si Leandro ay lalo pang mahuhubog ng ambisyong sinulong ng pangangailangan at si Maris ay matututo namang mamuhay ng hindi umaasa sa pagbabalik ng isang lihim na nawala. Ang pag-ibig na minsang nabuo sa pagitan nila ay hindi tuluyang namatay sa isang iglap. Unti-unti lamang itong natabunan ng katahimikan hanggang sa pareho nilang dalhin ng sakit bilang bahagi na ng kanilang pagtanda. Matapos ang mahaba at masakit na mga buwang unti-unting lumamon sa pagitan nila, natutuhan ni Maris na maglakad papasok sa universidad na hindi na automatikong tumitingin sa guardhouse kung may sulat para sa kanya. Natutuhan din niyang umuwi sa San Gregorio na hindi na agad sumisilip sa may waiting shed kung saan minsan ay naroon si Leandro na may dalang murang kape at pagod ng ngiti. Hindi ibig sabihin noon ay magaan na ang lahat. Ang totoo, kabaligtaran. Ang ibig sabihin lang noon, pagod na rin ang puso niyang umasa sa isang bagay na paulit-ulit na hindi dumarating. Gayunman, may mga sugat na hindi nagpapakilalang nandyan pa rin hanggat hindi ka muling sinusubok. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang kanyang inang si Tita Salve sa palengke, bigla siyang natigilan sa pagbubuhat ng kahon ng kamatis. Namlambot ang tuhod niya at napahawak siya sa gilid ng mesa. Napansin agad yun ng ina. "Maris!" Gulat na tawag ni Salve habang inaalalayan siya. "Anong nangyari sa'yo?" "Ayos lang po. Parang nahilo lang po ako," sagot ni Maris, ngulit maputla ang mukha at malamig ang kamay. Nasa tabi lamang noon si Nemia na dumaan para bumili ng gulay bago umuwi. Nang makita niyang halos mawalan ng balanse ang kaibigan, agad itong lumapit. "Hindi yan simpleng hilo lang. Ilang araw ka nang matamlay." "Baka napapagod lang ako," tangkang palusot ni Maris. Ngulit kapag kalipas ng ilang minuto, muli na namang sumama ang pakiramdam niya. Sumikpik ang tiyan niya, bumilis ang tibok ng puso at kinailangan siyang paupuin. Sa huli, pinilit siya ni Salve at Nemia na magpatingin sa maliit na lying-in clinic sa kabilang barangay na pinangangasiwaan ni Aling Pasing Malto, isang matandang hilot at kumadrona na kilala sa lugar. Tahimik si Maris buong biyahe. Sa loob-loob niya, ayaw niyang isipin ang anumang posibleng dahilan ng panghihina niya. Ngunit nang tapusin ang simpleng pagsusuri at seryosong tumingin si Aling Pasing sa kanya, doon niya naramdaman ang kakaibang kabog ng dibdib. "Anak," Mahinahong sabi ng matanda, "Hindi ka lang pagod." Napahigpit ang kapit ni Maris sa laylayan ng palda niya. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Nagpalitan ng tingin sina Aling Pasing at Salve. Pagkatapos ay mas marahang nagsalita ang kumadrona na parang ayaw nitong tuluyang basagin ang katahimikan ng silid. "Nagbubuntis ka." Parang tumigil ang oras sa 4 na salitang iyon. Hindi agad nakasagot si Maris. Hindi siya umiyak, hindi rin siya napasigaw. Nakatitig lamang siya sa sahig na para bang pinipilit iproseso ng isip niya ang isang katotohanang hindi niya kayang yakapin sa unang sandali. Sa gilid niya, napahawak sa dibdib si Salve habang si Nemia ay halos mapakagat-labi sa pagkabigla. "Sigurado po ba?" halos pabulong na tanong ni Maris. "Hindi ako basta nagsasalita ng hindi sigurado," sagot ni Aling Pasing. "Maaga pa pero malinaw na may dinadala ka." Sa wakas,
Unti-unting umakyat ang bigat sa dibdib ni Maris hanggang sa hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa nakabingbin. Hindi dahil ayaw niya sa batang nasa sinapupunan niya, kundi dahil sa isang iglap mas luminaw sa kanya kung gaano kalayo at kasalimuto ang buhay na naghihintay. Pag-uwi nila, tahimik ang buong bahay, matagal na walang nagsalita. Si Tita Salve, na kilala sa tibay ng loob kahit sa harap ng hirap, ay naupo sa gilid ng kanilang lumang kama at marahang tinapik ang espasyo sa tabi niya. "Halika rito," sabi nito. Dahan-dahang umupo si Maris, namumugto ang mga mata, nanginginig ang labi. "Si Leandro ba?" mahinang tanong ni Salve. Tumanggo si Maris, walang dahilan para itanggi. Hindi siya babaeng paikot-ikot kapag alam na ang katotohanan. Napapikit si Salve, ngulit hindi ito nagtaas ng boses. Hindi siya nanumbat, hindi siya nanghusga. Iyon ang mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Maris. "Anak," wika ng ina matapos ang mahabang katahimikan. "Hindi ako galit sa nangyari. Hindi sa'yo, sa sitwasyon, sa panahon, sa mga desisyong hindi nyo na naisalba. Pero ang batang iyan, wala siyang kasalanan. Kaya kung anuman ang kailangan nating gawin, gagawin natin ng maayos." Doon tuluyang napahagulhol si Maris. "Nay, hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko nga alam kung nararating pa ba sa kanya ang mga sulat ko." Pinisil ni Salve ang kamay ng anak. "Kung may dapat makaalam, subukan mong sabihin para sa kapayapaan ng konsensya mo. Pero kung hindi na siya maabot, hindi ibig sabihin nun na matatapos ka na." Kinagabihan ding iyon, nagsulat si Maris ng pinakamahabang liham na nagawa niya. Hindi iyon sulat ng babaeng humihingi ng habag. Hindi rin iyon sulat ng babaeng galit na nanunumbat. Isa iyong liham ng isang taong handang sabihin ng katotohanan kahit hindi niya alam kung may makikinig pa. "Leandro," panimula niya, "hindi ko alam kung matatanggap mo pa ito. Hindi ko alam kung may halaga pa ba ang pagsusulat ko pagkatapos ng mahabang katahimikan. Pero kailangan kong sabihin ito dahil hindi ko kayang akuin ng ako lang ang isang katotohanang pareho nating binuo. Nagdadalang tao ako. Anak mo ito." Pagkatapos niyang sulatin ang lahat, ang takot, ang paggalito, ang hindi niya pagnanais na gawing tanikala ang bata at ang tanging hiling niyang malaman lamang ni Leandro ang totoo, tinupi niya ang liham ng nanginginig ang kamay. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa terminal para i-post ang sobre. Ngulit bago pa man siya tuluyang makarating sa Koreo, nagpasisya siyang dumaan muna sa lumang bahay ng mga Villarreal. May bahagi sa kanya na nagsasabing kung hindi na gumagana ang mga sulat, baka sa personal na paglapit ay mas may pag-asang makarating ang katotohanan. Pagdating niya sa tapat ng gate, bumunda sa kanyang katahimikan ng bahay na dating iniiwasan niya. Nakatayo roon si Minda Roque, may hawak na timba at basahan. Nang makita siya, bahagyang nagulat ang kasambahay. "Ikaw ba si Maris?" mahina nitong tanong. "Opo," sagot ng dalaga. "Maari ko po bang makausap si Don Arturo o kahit sino pong pwedeng magbigay ng sulat kay Leandro?" Halatang kinabahan si Minda. Lumingon muna ito sa loob ng bahay bago muling humarap sa kanya. Sandali lang. Hindi pinapasok si Maris. Pinaghintay lamang siya sa may labas ng gate, sa ilalim ng init ng umaga, habang ang dibdib niya ay halos lumundag sa kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at lumabas si Don Arturo. Maayos ang bihis, malamig ang tingin, at tila wala man lang bahid ng pagkabiglang makita siya roon. "Anong kailangan mo?" diretso nitong tanong. Nagtipon ng lakas si Maris. "May sulat po ako para kay Leandro." Bahagyang gumuhit ang malamig na ningiti sa labi ng matanda. "Matagal nang wala rito ang pamangkin ko. At kung tungkol sa kung anuman ang mayroon kayo noon, dapat siguro'y matagal mo nang tinanggap ang katotohanan." "Hindi po ako nandito para makiusap tungkol sa nakaraan," mariing sagot ni Maris kahit naninginig ang tinig niya. "May mahalaga po siyang dapat malaman." Umigting ang panga ni Don Arturo. "Anong klaseng mahalaga?" Ilang segundong nag-atubili si Maris, ngunit nanaig ang katapatan. "Nagbubuntis po ako."
Sa unang pagkakataon, tila may dumaan na bahagyang pagkagulat sa mukha ng matanda. Ngunit mabilis din itong napalitan ng malamig na pagkalkula. Tinignan niya si Maris mula ulo hanggang paa na para bang pinag-iisipang kung paano uunahan ang posibilidad na makawala sa kontrol niya ang sitwasyon. "Makinig ka sa akin," mababa ngunit matalim niyang sabi. "Kung talagang may ipinagmamalaki kang pagmamahal para kay Leandro, huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Nagsisimula pa lang siyang umangat. Nagsisimula pa lang niyang maiahon ang pamilya niya. Kung hahabulin mo siya ngayon dala ang balitang iyan, hahatakin mo lang siyang pabalik sa buhay na pilit niyang lilalampasan." Namilog ang mga mata ni Maris. "Hindi ko po siya hinahabol para sirain siya. Karapatan niyang malaman." At kapag nalaman niya, anong kasunod? Mabilis na ganting tanong ng matanda. Hihinto siya sa trabaho? Uuwi siya? Babagsak ang oportunidad na pinaghirapan kong maibigay sa kanya? Sino ang sasagot sa gamutan ng ama niya? Ikaw ba? Parang bawat tanong ay sadyang itinusok para lalong palalimin ang guilt sa dibdib ni Maris. "Hindi po ako humihingi ng pera. Hindi po ako nanhihingi ng awa. Gusto ko lang po ang totoo." Ang totoo, malamig na putol ni Don Arturo, ay hindi lahat ng katotohanan ay dapat sinasabi sa maling oras. Pagkasabi niyon, inunat niya ang kamay. "Ibigay mo ang sulat." Saglit na natigilan si Maris. Sa kung anong dahilan, pagod, takot o natitirang pag-asa na kahit papaano ay makarating pa rin ang mensahe, iniabot niya ang sobre. Ngulit nang tanggapin niyo ng matanda, hindi siya tumarikod agad. Sa halip ay bahagyang yumuko at mas mababang boses pa ang ginamit. "Isang payo lang, kung may natitira ka pang paggalang sa taong minsan mong minahal, hayaan mo siyang tuparin ng landas na pinili niya. Huwag mong ipasa sa kanya ang bigat na kaya mo namang kakuin." Pag-uwi ni Maris mula sa bahay ng mga Villarreal, pakiramdam niya ay mas mabigat pa ang katawan niya kaysa noong hindi pa niya alam ang tungkol sa dinadala niya. Hindi niya masabi kung naibigay ba talaga niya ang balita o ipinagkatiwala lamang niya sa maling kamay ang huling pag-asa niyang makarating iyon kay Leandro. Sa loob ng bahay, nadatnan siya ni Tita Salve na tahimik at maputla. "Naibigay mo?" tanong ni Aling. Mahalang tumanggo si Maris, ngulit hindi kumbinsido ang sarili niyang sagot. "Oo, pero hindi ko alam kung makakararating." Sa kabilong panig, ang sobre niyang iyon ay hindi na umabot pa sa Correo. Hindi rin iyon umalis sa mesa ni Don Arturo. Sa mismong gabing iyon, inutusan niya si Minda na ilagay ang liham sa lumang kahon na kinalalagyan ng iba pang sulat na pinigilan niya sa loob ng mga nakaraang taon. "Sir, mahina," mulit may pangininig sabi ni Minda. "Bata po ang masasangkot dito." "Tama na," mariing sabi ni Don Arturo. "Kung hindi mo kayang sundin ang utos ko, maraming pwedeng pumalit sa iyo." Nanahimik si Minda. Ngunit habang inilalagay niya ang sobre sa kahon, nakita niya ang pangalan ni Maris at ang bahagyang nanginginig na sulat kamay nito. Noon niya lalo na patunayang hindi simpleng paglayo ng dalawang nagmamahalan ang nangyayari. May mga kamay talagang sadyang pumapatay sa anumang tulay na pwedeng magdugtong muli sa kanila. Lumipas ang mga linggo. Walang tugon mula kay Leandro, walang sulat, walang tawag, walang anumang pahiwatig na may nalalaman siya tungkol sa anak na dinadala ni Maris. Doon tuluyang naputol sa puso ni Maris ang huling hibla ng pag-asang baka babalik pa ang dati. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil sa mata niya, malinaw na ang katahimikan. Kaya sa gitna ng pait, nagpasya siyang hindi na susulat muli. Hindi na siya lalapit sa bahay ng mga Villarreal. Hindi na siya maghihintay sa tunog ng kartero. Ang haharapin niya ngayon ay hindi na ang pagbabalik ng isang pangako, kundi ang panibagong buhay na unti-unti nang tumitibok sa loob niya. Isang gabi,
habang magkatabi silang nakaupo ni Tita Salve sa kanilang munting bahay at marahang naririnig ang ambon sa bubong. Hinaplos ni Maris ang kanyang tiyan sa unang pagkakataong may buong malay at pagtanggap. "Nay," mahinang sabi niya, "kung ako niya lang talaga, kakayanin ko po." Huminga ng malalim si Salve at isinandal ang balikat sa anak. "Hindi ka nag-iisa. Mahirap, oo, pero kakayanin natin." Sa malayong bansa, walang kaalam-alam si Leandro na sa bawat overtime na ginagawa niya, sa bawat perang pinadadala niya para sa gamutan ng ama, may isang buhay nang nabubuo mula sa pag-ibig na pinaniwalaan niyang naghihintay pa sa kanya. At habang lalo siyang nilalamon ng responsibilidad at pagnanais na patunayan ng sarili, si Maris naman ay tahimik nang pumapasok sa panibagong yugto ng buhay. Isang yugtong hindi na umiikot sa paghihintay, kundi sa pagpupunyaging dalhin ang bigat ng kahihinatnan ng hindi umaasa sa taong hindi man lang nakaalam ng katotohanan.